Delivery well. Ay Pastor Tamaka, Apostolic Deliverance of Christ International, Isu Channel. The program like is share, subscribe, and post notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang araw po sa lahat na ating mga viewers, listeners dito po sa YouTube channel. Now, first of all, I would like to greet everyone. Good morning everyone. I am Pastor Tumaka, Apostolic Deliverance of Christ International. Now today is January 12, 2024. Now this is the day that the Lord has made. Rejoice unto God, because God is good all the time. Mga kapatid, sa oras na ito, first of all, I want to thank unto God because today I will sharing the word of God about the salvation. Now, brother, sister, to my brother, to all my friends, my YouTube channel and to Facebook. Now, God with us. Now, I hope my friend or brother, sister, maybe you need salvation or the eternal life in the day of Jesus Christ. Now, what should you do every day, anytime? It's very important to know what is the commandments of God, because the commandments of God is the eternal life. Kapatid, hanggang ngayon, until now, God to provide everything we are, what you need, everything, financial, power, you know, always strong, every day, go to work, you know, everything you do, God is provide, you strong your body, you break your heart anytime. Until now, you live in the earth because God forgive you. Kaya mga kapatid, no, ang Panginoon po nagbigay po sa atin, hindi tayo buhay sa libutan, dahil po ang Panginoon po ang nagpapasya na natali po tayo dito sa libutan, mga kapatid. So, kaya mga kapatid, ginawa po natin, patuloy po tayo na nag-aaral ng Biblia kung ano ang dapat nating gawin at ano ba talaga ang pinakasintro ng buhay natin sa libutan na ito. Bakit tayo pinanganak sa libutan na ito? Inalagaan po tayo ng Panginoon mula sa bahay bata hanggang tayo lumabas sa pupunan ng ating ina, dahil may kalooban ng Diyos, mga kapatid, na tayo talaga ay isilang na walang kapansanan. Nakapaglakad po tayo po ay nakapagsalita, nakarinig at nakahawak ang ating kamay, dahil po na isinan tayo sa libutan ayon sa kalooban ng Diyos na walang kapansanan. Marami naman isinilang na sabihin natin hindi nakalakad, bulag, pipi, kung ano pa ang kapansanan ng katawan, ito ay kalooban ng Diyos, mga kapatid. Ayon po sa Exodus chapter 4:11, na nagsilang po ng bulag, pipi, kung pilay ay ang Panginoon po. So kaya, to God be the glory, lubos natin pasalamatan ang Diyos sapagkat nakapagsalita tayo, nakarinig tayo, nakahawak, nakalakad at may hininga at lakas ng katawan ayon po sa kalooban ng Panginoon. Kaya mula na isilang tayo, mga kapatid, ang Panginoon po ay nakakita na po sa atin sa sinapupunan na ating ina. Ayon po sa Psalms in chapter 71 verse 6, mga kapatid, na talagang kitang-kita na po tayo ng Panginoon mula po sa tiyan po na ating ina. Ito mga kapatid, nakasulat po sa Psalms in chapter 71 verse 6, mga kapatid.
thee have I been holden up from the womb. Thou art he that took me out of my mother's bowels. My praise shall be continually of thee. So, yung po mga kapatid, sabi ni si Mr. David, ikaw ang nag-ingat sa akin sa bata, ikaw ang nagpalabas sa akin sa tiyan aking ina, kaya ang pagpuri ko manatili para sa iyo. So yan mga kapatid, ang purpose ko lang na isilang po tayo, may purpose po ang Panginoon na magpupuri sa Kanya. Hindi kayo maging Israel tayo sa Panginoon. So sa panahon natin mga kapatid ngayon, marami na po ang mga palatandaan na talaga minsan po ay napalayo tayo sa Panginoon dahil siguro sa ating mga sabi natin hinahangad, pinapangarap na wala ang Panginoon. So wag natin hayaan mga kapatid na ang plano ng Diyos sa atin para magpupuri sa Kanya ay maging Israel tayo sa Kanya. So kasi pag ang tao talaga ay nagkasala na po sa paningin ng Diyos, ay napalayo sa Panginoon, at ito po ang nagpapahirap sa atin mga kapatid. Tandaan po natin, ang ating pagpapalayo sa Panginoon, ito na po mga kapatid ang nagpapahirap sa atin kapag mga kapatid, ang ating mga kasalanan hindi po natin isuko sa Panginoon. So yan po ang nagpabigat po sa atin pamumuhay ngayon. Kaya mahirapan talaga tayo. Mahirapan tayo sa ating mga pangarap. Hinahangad natin sa buhay kung ang ating pamumuhay sa limutan ay maging Israel po tayo sa Panginoon, kasalungatan po ng kanyang purpose, na kanyang plano sa buhay natin, na iningatan natin sa bahay bata hanggang na inlabas tayo sa tiyan nating ina para po ang papuri natin sa Panginoon magpakailanman, manatili po. Hindi kayo maging Israel tayo. Kasi kung magpuri ka sa Panginoon, ibig sabihin alam mo na ang Diyos na pinupuri mo ay siya nagbigay ng lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, may mga tao po talaga na naghihirap po dahil po na hindi po nila sinusuko ang pamumuhay nila, na hindi po nakarapat-dapat sa Panginoon. So yan po nagpabigat po sa ating bawat isa mga kapatid. Ayon po sa Psalms 32 verse 3 up to 5, pakinggan natin. When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long. So yung mga kapatid, no, na sabi sa Mr. David na when I keep silent, my bones wax old through my rolling all the day long. So nahihirapan talaga ang ating pamumuhay na pag hindi natin pagtapat ang ating kasalanan, manlulumo tayo sa buong araw, no? Manlulumo at mahirapan po tayo pag hindi po natin ipagtapat, no? Silent, hindi natin itapat sa Panginoon ang ating mga kamalian. So yan po ang paraan nagpapahirap po sa atin buhay sa bawat araw, kasi yan po ang sinabi ng Biblia mga kapatid. I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long. All the day long. So buong araw, no? Nahihirapan tayo sapagkat ang ating mga kamalian ay pinaglihim po natin sa Panginoon. Sinasilent po natin sinasabi sa Panginoon. So nagpapahirap po sa ating mga kapatid yan. Kaya yun po ang dapat natin malaman, na hindi pala pwede na ang ating mga nagawang kamalian ay i-silent lang po natin ipaalam sa Panginoon, natin isuko sa Panginoon. So yun po nagpapahirap sa atin. Kaya huwag i-silent, no? Kailangan iharap natin sa Panginoon at isuko natin sa Panginoon mga kapatid. Kailangan natin na ating ihayag sa Panginoon ayon po sa verse 4 mga kapatid, na araw-gabi ay maghihirap talaga tayo. Tandaan po natin dahil po sa pagdisiplina ng Panginoon sa atin. Discipline, no? Mga kapatid, sa chapter 32. For day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer. Selah. So yan talaga magpahirap sa atin. Araw at gabi, dahil po sa ating mga batid pumuhay na hindi po natin isinuko sa Panginoon ating kamalian. So yan mga kapatid, ang hindi pwede ko lang yan hanggang ngayon, ganun pa rin ang pumuhay natin mga kapatid. For day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer. Selah. So yan mga kapatid, na sabi talaga ni Psalmist David na talagang araw-gabi na hirap-hirap
hirap-hirapan tayo mga kapatid dahil po na sa tinidisiplina ng Panginoon, measure, no? Mga kapatid, ito talaga ay measure ng Panginoon sa atin dahil po na hindi po tayo susuko, hindi po natin sinusuko ang ating mga kamalian. So dapat pala ay ilapit natin sa Panginoon dahil po pag hindi natin ilapit sa Panginoon ay yan pala nagpapahirap sa atin. Araw at gabi ay nahirapan tayo sa tindi ng disiplina ng Panginoon, no? Tindi ng disiplina. For day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer. Selah. Sala. So, tindi tayo ng disiplina ng Panginoon. Hindi po talaga tayo mga kapatid makatayo. Nahihirapan talaga tayo dahil po na ang Panginoon talaga kapag nagdisiplina po sa atin, parusahan tayo ng disiplina, matindi talaga. So kaya dapat natin isuko sa Panginoon para po na gagaan na po ating suliranin at mapayapa, maunlad ang buhay natin ito sa lupa. Kaya sinabi sa verse 5 mga kapatid, I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, so nakapag-decision na po. Ang sabi niya dito mga kapatid, sa wakas ay ipagtapat ko na ang aking kasalanan sa Panginoon. I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah. So sa wakas, ipagtapat ko na ang aking kasalanan sa Panginoon at pinatawad niya ako. So yan mga kapatid, na dapat pala natin talaga ay ipagtapat. Ibig sabihin, yun ang araw ng pagsisi. At kung magsisi man tayo, sinasamahan natin ng bautismo yan. Kasi ang pagsisi na totoo, may kasamang bautismo. So yun na po, dahil may kasamang bautismo, may kapatawaran. Sapagkat ang bautismo, mga kapatid, nagpapatawad na ating kasalanan. Kaya kung magsisi man tayo na walang bautismo, walang kapatawaran yon. So ganun pa rin, mga kapatid. Natuloy po tayo makasalanan, kaya magsisi po tayo, mga kapatid, makasalanan pa rin tayo sapagkat walang kapatawaran. So kaya ang pagsisi, ang sabi ng Biblia, sinabi sa verse 5, na sa wakas, ipinagtapat ko na. I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah. So, pinatawad niya ang kasalanan. Yan mga kapatid, ang ibig sabihin na kung magsisi na tayo, dapat may kapatawaran. Ito po ang bautismo mga kapatid na dapat nating ganapin sapagkat ang totoo ng sisi, pinatunayan ng bautismo. Yan mga kapatid, ang sinabi ni John the Baptist sa Matthew chapter 3 verse 11 na binautismo ko kayo, tanda ng pagsisi. So ang bautismo, tanda ng pagsisi. Kaya kung magsisi tayo, walang bautismo, walang tanda, ibig sabihin walang kapagpatunay na nagsisi ka na talaga. Kaya pag nagsisi ang tao, tama sinabi ni Apostol Pedro sa Acts 2:38, repent, every one of you baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So yan po mga kapatid, ang totoong pagsisi, may kasamang bautismo. Kaya kung magsisi tayo walang kapatawaran, so pangatip tayo makasalanan kahit magsisi man tayo. Tulad tayo ng utang na walang bayad, so utangan pa rin tayo sa tindahan. Pero kung mabayaran mo na yung utang mo, wala ka ng utang. So habang binabayaran ang utang mo, matili pa po yung utang mo mga kapatid. So yan talaga ang dapat natin malaman na kailangan natin gawin, no? Ang nararapat. Huwag hayaan ating mga kapatid na nagsisi na nga tayo pero walang kapatawaran. Ibig sabihin, ang pagsisi dapat may ipagpatunay. Ito na po mga kapatid na totoo nagsisi tayo ayon po sa Acts 38. Na sabi si Pedro, repent, every one of you baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So na po magsisi na may kapatawaran. Tama din ang sinabi na ni John the Baptist sa Matthew chapter 3:11 na binautismo ko kayo, tanda ng inyong pagsisi. So hindi pwede na sa salita lang po natin, nagsisi na ako brother, pastor, nagsisi na po ako, pero wala pang bautismo. So hindi po yan totoo na pagsisi. Nagsisi ka lang na walang kapatawaran. So dapat magsisi man tayo, dapat may kapatawaran, may kasamang kapatawaran. Sapagat kung sisi lang tayo, tulad na nangutang tayo sa tindahan kasi wala tayong pambayad, utang lang tayo, nakakain nga tayo, natustusan natin pangailangan, nakautang tayo, pero dapat bayaran mo yan. Kasi kung hindi bayaran, utangan ka pa rin. So ang Panginoon po bilang ransom po sa atin, ayon po sa 1 Timothy in chapter 2 verse 6,
na si Panginoon Kristo, mga kapatid, Jesus Christ is a ransom for all. So, siya po ang ating mga kapatid, pantubos sa lahat. So, yun po ang sinabi sa 1 Timothy chapter 2 in verse 4, verse 6, mga kapatid. So, yan mga kapatid, dapat malaman natin. Hindi kayo na umaasa lang tayo na tayo nagsisi na pero walang kapatawaran. So, dapat may kapatawaran ang pagsisi. Hindi kayo nagsisi tayo na walang kapatawaran. Yan mga kapatid ang dapat malaman natin. Dapat may kapatawaran pa bang sisi, no? Hindi kaya nagsisi tayo sa bibig lang pero walang kapagpatunay natin. So yan dapat malaman natin mga kapatid. Pagsisi po na may kapatawaran ang pinakakailangan. Kaya hindi pwede pabalik-balik mga kapatid sa kumbinto, sa pastor, sa simbahan na puros pagsisi na lang pero wala pang kapatawaran. Siguro kung tingnan natin ang listahan natin doon sa harapan ng Diyos, napakataas na siguro. Kasi puro pagsisi lang, walang kapatawaran. So kaya naparito ang Panginoon sa mga kapatid upang natubusin tayo, mga kapatid, sa ating makasalanan. Kaya ito ang mga kapatid natin dapat malaman na kailangan pala natin tanggapin ang Panginoon Kristo diyan po sa bautismo, sapagkat ang kanyang pangalan ang nagpapatawad po sa atin. Kaya madaling sabihin lang po ng mga tao nagsisi pero wala pang kapatawaran. Na kaya si Apostol Pablo patunay po sa 1 Timothy chapter 2 in verse 6 na ang ko sa mga kapatid, ito po ang pangtubos natin, no, bilang ransom for all. Sinabi po sa 1 Timothy chapter 2 verse 6, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. So mga kapatid, para po tayo na makasama po sa panahon na pagparito ng Panginoon, kaya siya po ang pantubos, ang ating pinaggusto mga kapatid, na who give himself a ransom for all. So yung mga kapatid, ang ibig sabihin na siya talaga ang nagtubos sa atin. Kaya kung magsisimata na walang kapatawaran, so kung listahan pa yan, mula na tayo po ay nagkaroon ng pangunawa, nakagawa tayo ng masama at mabuti, so hindi pwede mga kapatid na hindi natin mabayaran yung mga masama na gawa natin, sapagkat siya talaga ang pangransam, no? Jesus Christ for ransom for all. Is a ransom for all. Jesus Christ, siya po ang nagtubos sa atin mga kapatid. So kailangan natin malaman na hindi pala pwede mga kapatid pabalik-balik tayo sa pagsisi, pero kung listahan pa yan, napakataas na po ng utang natin mga kapatid. Mataas na po ang ating utang. Kaya hindi pwede mga kapatid na itong ating pamuhay ngayon pulos na lang pagsisi, araw-araw pagsisi. Pero kung hindi na mabayaran natin yung mga kasalanan na ginawa po natin, kaya nagsisi nga tayo, alam natin kasalat po tayo, kaya nagkaroon tayo ng pagsisi, kaya araw-araw tayo magsisi. So nakasulat lang po yan mga kapatid, sapagkat ang hatol natin ayon sa nakasulat. Pakinggan natin mga kapatid dito sa Pahayag chapter 20 verse 12 to 13. Ito mga kapatid ang sinabi po na mananaklat para malaman po natin na hindi kayo na pulos na lang pagsisi pero walang kapatawaran, kasi nakasulat lang po yan. Nagsisi nga tayo, tulad ng sabi ko na nga, para tayo ng utang. Bawat araw ng kasala tayo, nakautang tayo sa Panginoon. Ngayon, kung gaano kataas na po yung listahan doon sa langit, ito yung sinabi mga kapatid sa chapter 20 verse 12 to 13. Pakinggan natin mga kapatid ayon po sa Biblia. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Diba? According to their works. Ayon po sa ating gawa na hatol natin. Kaya kung nakasulat lang, alam natin nagkasalat tayo, pagsisinalman natin nagawa, pero walang kapatawaran. So paano natin mga kapatid yan mabayaran kung makaisa na tayo sa kamatayan na ating Panginoon Kristo? Yun mga kapatid ang dapat malaman natin. Kaya hindi pwede na tayo talaga ay alam na natin mga kapatid na talagang magsisi na po tayo dahil nagkasalat tayo. Alam naman natin nagkasalat po tayo, kaya nagsisi tayo kasi alam natin nagkasalat po tayo. Pero nakasulat lang po yan mga kapatid, sapagkat sinabi ito sa Pahayag in chapter 20 verse 12. Maliwanag po dito mga kapatid ayon po sa banal na aklat. And I saw the dead, small and great, stand before God.
and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Yung mga kapatid according to their works. So wala tayong magawa. Kung silan tayong pagsisi, silan tayong sisi, alam natin, nagkamali ako Lord, patawarin mo ako. Hanggang lang po dyan. So dapat tanggapin ang kapatawaran para po na sigurado po tayo na talagang nabili na tayo ng kanyang dugo. Sapagkat ang dugo po niya mga kapatid ang nagbili po sa atin. Tinubos na tayo sa kanyang dugo. Ayon po sa dito sa Ephesians chapter 1 verse 7. Ito sabi sa Pablo mga kapatid na tinubos tayo. So, ibig sabihin pinawalang sala na po tayo, no? Pinawalang sala na po tayo, chapter 1 verse 7 dito po sa mga kapatid Ephesians. Ayon po sa sinabi ng Biblia. I am home. We have the redemption through Paul's His letter to blood. the Ephesians, chapter 1, Ano po? 7. in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace. Di ba? So sa dugo po niya, mga kapatid, tayo po ay napatawad. Redemption. So pinatawad na tayo sa mitan ng kanyang dugo, mga kapatid. The forgiveness of sins. So ito po mga kapatid, ang napakalaga po according to the riches of His grace. Sa magitan po ng kanyang biyaya. So kaya mga kapatid, ito talaga ating ginagawa. Tayo po ay nag-aaral ng Biblia. Sana po, huwag tayo kumpiyansa lang po. Natanda po natin na ating po salimutan, hindi pwede na natin isuko sa Panginoon ating mga kasalanan sapagkat sa kasalanan po natin nagawa, nagpapahirap po sa bawat araw, nagpalumbay po sa atin, nagpapahina sa atin dahil po sa kasalanan natin sinusuko sa Panginoon. Ibig sabihin, magsisi na po tayo dahil ang pagsisi mga kapatid na may kapatawaran, yun ang pinakamalaga kasi ang tanda ng pagsisi talaga mga kapatid nasa bautismo po ang tanda. Sa 3 mga kapatid, chapter 3 verse 11 dito po sa Mateo ay po sabi ni John the Baptist, I indeed baptize you with water unto repentance. No? Mga kapatid, ito po ang sinabi ng atin lingkod ng Panginoon na si John the Baptist, binautismo kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisi. I indeed baptize you with water unto repentance. So, ito po kapatid, dahil po sa inyong pagsisi, binautismo kayo sa tubig. Kaya kung sisi tayo sa kumbinto, punta tayo sa pastor, pero walang bautismo nangyari, so walang kapatawaran po. So kailangan may bautismo mangyari dahil po ang bautismo ay nagpapatunay ito ay tanda ng ating pagsisi. Kaya kung biblically natin sa Acts 30 talaga, ang sabi ni Apostol Pedro, repent every one of you baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So yung mga kapatid, ang totoong pagsisi, sinasama ng bautismo, sapagkat ang sinabi ni Apostol Marcos sa 16:16, he who believe in its baptized will be saved, but he who does not believe will be done. So yan mga kapatid, mga ibig sabihin na ang sumampalatayang bautisman maliligtas, ngunit ang hindi ay parusahan. So ibig sabihin mga kapatid, kung nakapagsisi na tayo palagi, araw-araw tayo, Lord, patawad Lord, na ako po ay nagkakasala talaga. So ang kuhandang niya, lista lang po yan. Nakasulat lang po yan sa kanyang Book of Life doon sa langit, doon po sa 2 aklat po yan mga kapatid. Aklat ng gawa natin, so aklat ng buhay. So kailangan natin malaman kung saan tayo nakasulat sa 2 aklat na yan. Kasi kung hindi natin alam yung nakasulat, saan tayo nakasulat, so yung dahil mga kapatid na wala kasiguruhan po ng paglilingkod natin, wala po tayong kasiguruhan na ito talaga ang ating kaligtasan na inasahan ay makamtan po natin. So hindi pwede mga kapatid, hanggang natin sa pag-asa pero wala pa tayong inasahan. So kailangan mga kapatid ang pagsisi na mayroon pong nagpapatibay na ito po ang bautismo. Kasi hindi pwede masalungat ang Biblia kasi kailangan natin magawa talaga ang tunay na sabihin natin kapatawaran. Hindi kay
sabihin lang ni Father, ni Pastor, napatawad ka na. So dapat ikaw ang mag-prove, ikaw ang makapagpatunay na ikaw mismo ang nakakaunawa na talagang totoo, napatawad na po tayo. Kasi kailangan bayaran po tayo ng dugo ng Panginoon ayon po sa Ephesians chapter 1 in verse 7 na tinubos tayo sa kanyang dugo, ibig sabihin pinatawad na ating mga kasalanan. So yun po mga kapatid, na ibig sabihin na ang dugo niya mga kapatid, alam naman natin na ang dugo nagpapatawad. So yan talaga ang dapat malaman natin kung paano mag-isa ng kanyang dugo para totoo napatawad na tayo. Walang iba, sa bautismo lang po. Kaya magpabautismo tayo ayon po sa Biblia para mapatawad tayo mga kapatid. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So mga kapatid, ito po ang sinabi Biblia. Dahil po sabihin ng Diyos, talaga ito ay, mga kapatid, tayo po ay nabigyan po ng pag-asa dahil po na ang Diyos na ating pinaglingkuran, siya po ang gumawa ng paraan. Sinugo niyang kanyang isa-isang anak sa lahat ng sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan mga kapatid ang dapat natin malaman at huwag tayong kumpiyansa sa ating panahon ngayon kasi ang kamatayan natin tulad na anino lamang, ang buhay natin sa lupa madali po tayong papanaw. Parang bulaklak na tayo sa parang mga kapatid. Tandaan po natin ang ating buhay di sa limutan, parang bulaklak na tayo sa parang, ito'y saglit nakikita at kaagad din nawala. Kaya mga kapatid, ito sinabi po sa chapter 103 in verse 15, 16 dito po sa Psalms mga kapatid. Ang sabi nito mga kapatid ng Biblia, as for men, his days are a grass, as a flower of the field, so he flourishes it. No, mga kapatid, na para tayo bulaklak sa parang lumalago lang, pero tandaan natin bulaklak sa parang hindi magtatagal po yan. 24 hours man kung ang bulaklak niya hindi malalagas, so malalagas talaga yan. So ganoon ang buhay natin, parang damo lang tayo, tulad ng bulaklak sa parang na lumalago mga kapatid. Ito yung sinabi po ni Psalmista David, hallelujah, na ang buhay natin parang bulaklak sa parang. As for man, his days are a grass, as a flower of the field, so he flourishes it. So mga kapatid, na ito talaga ay lumalago. Pero ang sinabi 16, mga kapatid, for the wind pass over it and it's gone. So ang sabi ng Biblia, na kapag humihip ang hangin ay mawala, and the place thereof shall know it no more. So hindi makita pa kapag talaga ang tao namatay na, talagang papanaw na. At hindi makita sila ng mga buhay, doon na po sa daigdig mga patay, magpapahinga na po ang tao, na ito po ay panahon na po ng kanyang pagtatahimik. So kayo mga kapatid, dapat natin malaman ang Biblia talaga ay nagpapatunay na tulad natin nandam mo sa parang na nakikita po ang bulaklak pero kaagad ito nawala kasi ang buhay natin parang usok lamang. Yung Santiago chapter 4 13 to 14 na kayo nagsasabi, punta kami doon sa ibang lugar, mananahan kami ng isang taon, magkapira, pero kapatid, natin alam bukas kung anong mangyari ng bukas natin. Go to now, ye that see, today or tomorrow we will go into such a city and continue there is a year and buy and sell and get again, no, para mayaman. Ang sabi ng mananaklat, whereas you know not what shall be on the tomorrow, for that is your life, it is even before that offer it for a little time and then vanish it away. So mga kapatid, yan mangyari talaga na parang na tayong usok kung alisngaw. Ito po ay napakita lang sandali, agad nawala.
So, natin alam, sabi niya Apostol Santiago, ngunit niyo alam, no? Whereas you know not what shall be on the tomorrow. Hindi niyo alam paano mangyari ng bukas, sapagkat Diyos lang po nakakaalam. For what your life? Ano ba yung buhay? It is even a fever that operate for a little time. So, sandali lang po talaga. Hindi po tayo magtatagal. Little time. And then, even vanish it away. Ito mga kapatid, paano naman tayo na hindi natin inaasahan? Ang malaga, buhay tayo, mga kapatid at patay, sigurado na ang ating pupuntahan. Ito talaga ang buhay na walang na ating inaasahan habang sa salimutan po tayo. So huwag kalimutan, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, magpabautismo upang mapatawad tayo sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoon Kristo. So yung mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Sana po nakatulong sa atin ang mensahe ng Diyos. At tayo mawala ng pag-asa. Habang may pag-asa is kapatid, Ecclesiastes chapter 9 verse 4. Habang buhay, may pag-asa dahil alam ng Diyos ang ating patutunguhan ay para sa Kanyang kaharian. At dahil dyan mga kapatid, buhay ang pag-asa natin. Hallelujah. For to him that is joined to all the living, there is hope. For a living dog is better than a dead lion. No? Habang buhay, mga kapatid, may pag-asa. Kailangan natin malaman na huwag tayong wala ng pag-asa, na habang buhay tayo ay makapagsisipa tayo, makagawa pa tayo ng kalooban ng Diyos para po tayo karapat-dapat sa Kanyang kaharian. So maraming salamat po mga kapatid sa inyong panahon. Huwag kalimutan, mag-like and share lang po tayo dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Ito po ay ginawa po natin, hallelujah, sa mga YouTuber po natin, ating ka-YouTube, ka-YT. So don't forget to subscribe and post the notification bell for update every day the new videos. Then sa mga Facebook natin, all my followers, Facebook, like and share, kapatid, para po na maparating natin ang mensahe ng Diyos sa ating mga kapwa manampalataya at tulad natin umasa po ng kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong lahat na may kapayapaan habang biyaya ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoong Kristo. Ito piling ko sa Tumaka, Apostolic, Believers of Christ International, Resident to us, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.